pusong pasasalamat sa inyong pong pagdalaw at pagbisita dito po sa bayan ng Tondo. Minamahal po namin Vice Presidente Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, mainit na tinanggap at sinalubong ng mga taga-Tondo, Manila. Makikita sa entablado ang ilang mga tumatakbong senador, tulad ni Senator Amy Marcos at Jimmy Bondoc. Pati na din mga local candidate. Lubos naman ang pasasalamat ng Vice Presidente kay Mayor Isko dahil sa pagtanggap sa kanya sa Maynila. Panoorin pa natin ito. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Congreso. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Kung sa man sa to, akida. Diba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangagma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech mo. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, ang senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa ating lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin dito, kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil
Ilang beses na kayo tumanggap? Magkano ang bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Galing nga. Bigas ang ano dito, palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod, kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo eh. Tapos nung ito daw, itong election na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. O. Bakit 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 3,000? May kaltas pa yun. Diba? 1 for you, 1 for me, 1 for you, 1 for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana po. Pabilihan ang boto. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang, ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, isa, check ko lang, nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Ha? Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yung mga may palitan ng pera. Yung isa ay wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat
shortcut iboto. Ano isa? Ay, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala pa? Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ulo na dahil si King Duterte. Ano? Wala akin na sa screen. Oh, King Duterte, ano? Daniel, ano? Oh, ano yung isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Alam mo, hindi ito totoo. Like, drawing lang ito. Oh, drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad ng kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi ko kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita. Pero hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan doon kanina kasi ayaw ko yung kilay. Drawing yan kasi naman. Ano, wala? Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Nakita niyo yun si Kitty? Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Nakaw ninyo sa amin. So mga nangangamusta ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am? Hindi ka aalis. Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilito ka, ma'am. Ma'am,
Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Okay, sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang ADP? Okay. Thank you. Separated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagpapalili ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagkataga hanggang sa mamatay ang natutulog maglola. Ang bugbugin ng dalawang Kasi never know. Ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Ito, nandun din sila. Ayos na pagkakagala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Halat sa social media ang video ito ng pamamalit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Nagkakalenteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkaroon ako ng isip na yung anak ko, kumbaga hindi sila sinikado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ng safety sa aming pamilya. They're trying to be powerful, they're trying to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just from the narrow signal. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. si Lalayan pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kung maniwala ka, hihilahin ko yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sa'yo. Nagkuha pa tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi mo, Guys! hindi mo kanina. Hindi ni sir. Hindi mo gusto na kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagang na namumuno sa kanila. Former Philippine Mayor Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyong-milyong Pilipino at
isapiling ang kanilang isang pinagpili para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang hatiyan ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Press Week, muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tinutuloy ng nila at nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 nila? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million AIX or ATAP, 30 million na MAIC, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakikita si Davao City Representative Isidro Ugar ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na ang ilaban sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na 8 billion sa halaga. Okay, good luck sa atin lang. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihintang kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and Canary, the chief of the community and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita sa dali lang. Yung grabe, ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi, alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Tawag na. Tapos sa hangin, ma'am. Pag may hangin. O, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsohin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bongo,
Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinglo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes. Okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10. Mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10, Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung pag-check niyan ba, parang yung politiko ba, parang boyfriend yan ba?
Diba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat, bibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinayak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino. Na nangako ng na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya,
na nagsasalita patungkol sa akin. Congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido. Buto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natutupad. Okay ka na. Yan ang, kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa pangkungan na tayo. Ay, sorry. In-endorse ko din pala sa BBM. Hinihingi ako ng patawad. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Sabi, mahuli na ito, uy. Di ba mo mahuli? Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Alam ko! Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte ngayon ang Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa ng mga tawhanan niyo. Kasira ng Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Sir, makukulong tayo niyan. Kung paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinanto niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, basta makalimutan ko nino, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang doon.
Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog, mabilis lang yan. Halu-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry, ma'am. Asin, ano pang ilagay, ma'am? Mantika. Oo, mantika. Jayden, nakikita mo? Bawang, sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niyang kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo, araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Ang mga senador ng Duterte at mawawalan ka ng pwesto. Huwag niyong kalimutan! Kalimutan mo yun! O dito, hindi, babalik talaga ako dito! Diyan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang. Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ay, ginoo ko. Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage. Oo nga eh. 2 bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yun, Chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kung makinig-isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat 2 bangko. 2 na yung rally, okay na. Bayad na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka.
Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines! Yan ang pinili ni... Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento niyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Dito sa Manila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niya na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, muna inyong ang garbo din sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Ang lahat na nagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte! At din po, maraming salamat din po, Yorme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza. Din po, ang taus-pusong salamat sa ating pong Senadora Amy Marcos at Senator Attorney Jimmy Bonto. Maraming salamat din po, Congressman Carlo Lopez. At din po ng ating po mga Yormes Choice, Councilor Robbie Ong, Councilor Nico Evangelista, Councilor Romel Colonel Miranda, Councilor Awi Sia, Councilor Bolong C. at Councilor Edward Tai. Muli po ang taus-pusong pasasalamat sa inyong pong pagdalaw at pagbisita dito po sa bayan ng Tondo. Minamahal po namin Vice Presidente Sara Duterte. Salamat sa lahat po ng ating mga nakasama
ngayong gabi. Sa inyo po pagbibigay na pagkakataon na makasama po natin kayo. Ay taas puso ko sa salamat po. Mula po yan sa amin your best choice! At muli,